pag mali ang ating CR o ating banyo, ito po ay pwede mag-drain out ng tinatawag nating illness o kalusugan problem. Pwede siya magdala ng problema sa relationship or sa wealth star o sa wealth direction natin. So dapat tamang location ang ating banyo o ating CR. Hi! Ako po si Master Hans Kua. Dito na naman tayo sa isa namang Feng Shui video mula po sa Real Feng Shui Master, ang pinagkakatiwalang Feng Shui expert ng Philippines with more than 10-20 years of Feng Shui experience. Pero bago tayo magsimula, muli po ang Feng Shui ay gabay lamang. Dagdagan sipag, tsika, determinasyon dahil kayo po gumagawa ng swerte nyo po dahil nasa inyong kamay nasa lalay ang inyong tagumpay. Alam niyo ba, lahat naman sa ating bahay, opisina man o bahay man sa ating lugar ay may banyo, toilet or CR. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa banyo or toilet CR Feng Shui. Pero bago tayo magsimula, maraming gumagamit ng pangalang picture ni Master Hans Kua. Nagbebenta sila ng peking sising, mga kwintas, mga amulet, mga lucky charm. Hindi yan sa akin. Make sure nyo po na legit na Master Hans Kua ang kausap nyo po para makaiwas kayo na maloko online. Personal kayo pumunta sa aking tindahan, City Land Shaw Tower, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Banyo, Feng Shui ang pag-uusapan natin. Alam nyo ba, ang banyo o CR natin ay hindi maganda part ng Feng Shui. So, importante na tamang direction o location ng CR o ng location ng ating banyo o ng toilet natin. Dahil pag mali ang ating CR o ating banyo, ito po ay pwede mag-drain out ng tinatawag nating illness o kalusugan problem. Pwede siya magdala ng problema sa relationship, money or sa wealth star o sa wealth direction natin. So, dapat tamang location ang ating banyo o ating CR. Tandaan natin na pina-flash natin ang toilet bowl dyan. Habang pina-flash natin, pwede rin yan na-flash out. Nawawala din o na-out din niya ang energy, good energy sa ating bahay. So, ating location. So, paano nga ba? Tandaan ba dapat natin malaman sa Feng Shui sa banyo? Una-una, dapat isarado natin o isara ang toilet lid. All the time. Laging-lagi after gamutin ang banyo natin, dapat po yung toilet lid, toilet bowl natin, yung takip po ng toilet natin, dapat sinasarado. Hindi dapat nakabukas. Dahil ang banyo to, nakabukas po ito, nag-drain out ito. Alam nyo ba ang toilet drain o yung pinakamalaking pipe sa banyo? Kaya naman dito, pinakamalakas ang energy ng vital energy sa tahanan. Kung saan pagkatapos gamitin ang toilet natin, laging isasarado natin ang toilet lid natin, toilet bowl natin dahil ito po ay para ma-stop energy palabas dito. Isa pa rin, tulad ng toilet lid din natin, ang shower din natin, isa pang part na kung saan tumatakas o lumalabas yung energy sa bahay natin. Kaya yung mga yung drain na also ng ating shower drain natin, yung mga paliguan natin, kailangan din na kung hindi natin ginagamit, dapat itatakpan din natin doon. Kasi isa din yung butas na yun, yung shower lid natin, dyan din palabas ang ating mga energy, good energy sa bahay. Isa pa, sa ating CR din, iwasan din natin ang blue and black na color. Iwasan ang kulay na blue or black sa banyo. Primary color kasi ng banyo is water element. Water element also is mga may kinalaman sa mga finances o tubig. Dapat mga earth element para hindi masyadong na-drain out ang element o ang color o element sa banyo. So ang kulay ng mga earth element is earth tone, mga brown or beige o mga earth tone na color sa banyo. Siya po ay para iwas na yung water element natin sa bahay ay na-flash out lagi. Number 4, umiwas also sa mga water symbol, mga water picture or artwork. At toilet din natin dapat malinis at simple lang ang toilet. Hindi dapat kalagyan ng maraming decorative or decors ang ating toilet dahil dapat mainam, dapat ito ay neutral lang. Yung bathroom door natin na bukas lagi, ito also magdadala ng mga misfortune or mga negative energy. So dapat yung CR door natin ay nakasarado. Also dapat yung drains natin, laging panatiliin natin good ang ating plumbing sa banyo natin. Make sure na walang leak, walang tagas. Ang tagas ng mga drains o mga tubo ay nagdadala po ng leaking wells o yung may mga drains o mga tubo naman tayo na may bara nagba-backflow, ito po ay also unhygienic illness star, pwede natin ma-attract yan. Also, dahil barado to, this might also signifies also yung wealth natin na nagkakaroon ng stagnant energy. Kailangan din na maganda ang ventilation ng CR natin. Alam mo, ang CR natin, medyo siyempre may amuyan. Dapat po, kung meron tayong bintana, kung wala mang bintana dyan, pwede kayo maglagay
ng mga exhaust para po makalabas ang mga negative o masasamang amoy sa ating CR. So yan po ang ilan sa mga feng shui tips si Master Ascua sa toilet, banyo, CRs. Kung kayo may mga questions o may mga suggestion pa kayo o gusto nyo madagdagan pa ang mga feng shui tips o may mga katanungan kayo tungkol po sa banyo, comment down below nyo lang po para mapag-usapan o ma-comment back kayo para mabigyan kayo ng tips. Also, please like, share, and comment. Personal kayo pumunta sa aking tindahan, City Light Show Tower, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Also, ang mga services ko ay tarot card reading, astrology reading, palm reading, face reading, feng shui ng bahay, feng shui ng opisina bago magsimula ng construction ng repair sa bahay, bago lumipat ang bahay ay ipa-feng shui muna yan sa pinaka-pinagkakatiwalaan, the legit feng shui master ng Philippines, Master Hans Kua. Like, share, at follow. Ang aking cellphone number nga pala ay 0922-829-0382. Facebook.com/Hans Kua. Like, share, at comment.